natin itong si Robin Padilla. Ayan, ito yung last topic natin. Medyo napasarap yung usapan natin eh. Pero gusto kong isingit itong si Robin Padilla. Alam mo sige, ba? partner. Alam mo ba itong si Robin Padilla ay number 1 ito Number 1. Nag-number 1 ito na senador. Nanalo po yan at nag-number 1 po yan Robin Padilla. Pero, eto na. Ang tanong, meron po bang nagawa? O wala? Yun lang. Meron. Yun magandang katanungan. Naalala mo yung bumisita siya sa isang bahay. Hindi ko alam kung bahay niya yun, pero, niluluko niya yung taong bayan. Anong sabi niya doon? Pinakita niya ngayon, tinamaan daw ng bala. Kasi pinagbabahay daw yung bahay. Diba? Mabuti na lang daw, wala siya doon. Naka-live siya sa Facebook noon. Mabuti na lang daw, wala siya. At yung mga salamin, kung nandun siya, yung mga salamin, may butas. At ng bala. Pero nagtaka ko yung pader, walang tama ng bala, puro salamin lang. Nakita mo naman yun, di ba? Sabi ko nga sa'yo, partner ganyan yung mga nakakapagsisi. Di ba? Na ibinoto mo, tapos wala naman palang gagawin kung hindi gumawa ng katarantaduan. Di ba? Mungkatin mo, partner kung hindi ba naman isang dakot na bobo ito, senador na ito. First time in the history sa Senate, gagawin mong parang NBI ang Senate. Ay, grabe, no? Gusto niya pa-imbestigahan yung AI na lumabas, AI voice na pinangalanan niya na di umano ay si Yusek. Yusek Castro. Kung hindi ba naman isang dakot na tanga ito, bakit hindi mo, bago ka pumunta dun sa Senate session, bago mo sabihin yung iyong reklamo at isa sa pasambatas, dapat ipinadaan mo muna sa NBI. Hindi yun doon on the spot ka na gusto mong mangyari, imbestigahan ng Senate. Bakit iimbestigahan ng Senate? Hindi naman legit yan, dala mong na yan. Video na yan at audio na yan. Pumapatol siya sa mga video dyan sa TikTok. Karamihan naman dyan, mga AI voice lang yan di ba? Sorry to say, partner, hindi sa pagbibuhat ng bangko, partner kung magiging vlogger siya at itatapat sa atin lahat na mga dumidepensa ng mga sa gobyerno, sa nangyayari, sa korupsyon, talon-talo natin siya, partner. Hindi sa pagbubuhat po ng bangko. Nabobobohan talaga ako kay Robin. Sorry, Binoy, idol kita sa pelikula. Pero this time, isang dakot ang katangahan na bitbit mo sa Senate nung time na yon. Sorry. Ibang klase. Hindi ka ba pinayuhan ng lawyer mo? Sina mo na, bago natin ito dalhin sa Senado, Diba, pa-authenticate muna natin sa kung legit ba ito. Ito ba ay may basihan na ilabas para pa-imbestigahan ng ng Senado? Diba? Sabihin, kayo po ang bahala, mahal na speaker. Kung yan po ay dapat na ninyong imbestigahan. Diba? Inutusan si SP Soto na imbestigahan. Si SP Soto daw ang daw masasabi niya dun sa audio na. Tsaka ang layo naman ng boses na yun. Kung talaga, grabe. Ganyan na ba kababa ang kalidad ng mga ilalagay nating senador sa mga susunod na panahon? Mga kababayan, come on, maraming deserving. Sa totoo lang, sobrang daming deserving na mga dapat iboto. Huwag kayong pabulag na porke sikat, porke kilala, porke artista, pogi, di ba? Hindi po tatayo yan. Okay, sa totoong realidad, no, ng pagseserbisyo sa sambayan ng Pilipino. Itong si Robin Padilla, magaling siya bilang artista pero nabububuhan ako pagdating diyan sa Senado. Sa Senado, di ba? Hindi literally. Imagine, itong tao na to, sabi niya, boses daw po yun ni Yusek Castro. Napakalayo. Diba? Ikaw ba Robin Padilla?
May galit ka ba kay Attorney Claire Castro? Feeling ko partner, baka feeling ko partner nagagandahan. Maganda kasi si Yusik eh. Baka sabi siguro ni Binay chicks talaga to si Yusik. Call out nga ng bahagya. Baka mapansin nga naman ni Yusik eh. Well, shout out kay Yusik ha. Balita ko basta, balita ko, napakaganda ng yun. Sino ba ito nag-comment? Vlogger ni Marcos Kato. Alam nyo, kayo mga DDS, dyan lang kayo, ha? Magstay lang kayo dyan. Mga aso-aso lang namin kayo dyan. Kayo lang. Manood lang kayo. Kayo naman. Kayo naman, makikita wala naman kayo mga bilang. Ang gawin nyo lang, manood lang kayo. Hindi namin yung amon nyo eh. Mag-enjoy kayo. Habang nagsasalita kami dito. Tudurugin lang namin yung mga amon nyo, ng mga bobo at kinulang sa utak. Diba? Katulad ni Padilla. Totoo, partner. Marcoleta. Isa pa Marcoleta. Susunod partner. Meron na tayong may tatapi kay Marcoleta. Susunod na natin, tatalakayin natin yan. Pero ito muna. Alam ko, isa ka sa pinangakuan ni Marcoleta. Mga DDS na yan. Ang tanong, natupad ba? Di ba nga kayo? Nagulat nga siya, partner eh. Alam mo ba nagulat siya kay Senator Recto? Kay Senator Win Gatchalian. Sabi kasi hindi dapat daw ibigay sa Kaso nga hindi niya naisip na pribado yung Meralco. Akala niya sa gobyerno. Pero ang pangit okay lang, sabi nga okay lang kung sa gobyerno yan, hindi po pribado po yan eh. Diba? Ito kasi, ang pangit kasi na para manalo ka, bubulahin mo, lilinlangin mo yung mga Pilipino. Ito si Marcolita, dakila po itong manlilinlang. Diba? Nilinlangin po yung mga Pilipino. Nasa pamamagitan ng iba, pag naka2,000 yung kuryente nyo, libre na kayo. Pero libre na. Wala pa pong nangyayari, di ba? Wala pa po. At hindi pa po siya gumagalaw. Kasi kung totoong a-actionan mo yan, yung pangako mong yan, dapat gumalaw ka na. Dapat nababalitaan namin ngayon na eto na. Ako si Marcoleta. Si Mr. Piluka. Mr. Piluka to eh. Ako si Marcoleta. Tinatrabaho ko na yung kuryente na yan, 2,000 pababa. Di ba? Tinatrabaho ko na. Pero wala eh. Di ba? Actually, partner ito realidad to, partner. Kahit pa magpasa siya ng bill, kahit pa siya, ano pang niya dyan, ipaglaban niya dyan, yung sinabi niyan 2,000 pesos ay gagawin niyan libre, malabong-malabo po yan. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil pag yan, pumunta sa Meralco at sinubmit niya yung proposal niya sa mismong Meralco, tatampalin siya ng Meralco. Baka hambalusin pa ng batuta ng gwardiya yan. Hindi kasi literally, partner, napakahirap niyan. Mahirap yan. Kasi nga, binibigyan na ng libre ang mga every 200 or kumukonsumo ng 200 watts pababa. Ngayon, pwede naman taasan yon. Pwede niyang gawin, kung 2,000, napakalaki na nun, 2,000 per kilowatts. Diba? Sobrang malabo nang mangyari yung partner. Ito kasi yan. Di ba si PBBM ay nangako nangarap, okay? Nangarap na maging 20 yung kilo ng bigas. At ito yung pangarap ay natupad. Ngayon, ito. Correct. Reklamo yung mga DDS. Ang reklamo ng mga DDS, pera pa rin yan ng mga Pilipino eh. Diba? Pera pa rin. Budget ka niyan para lang bumaba yung bigas. Diba? Para mura na lang. So, pera pa rin yan ng taong bayan. Yun yung atake ng mga DDS. So, ngayon, ito. Kapag itong pangako ni Marcoleta natupad, saan po ba kukunin yung pera na yan? Di ba pera pa rin ng bayan? Tama. Kasi kung
eto ayaw nyo doon sa 20 na bigas kasi nga, sabi nyo, yung budget kinuha sa pera ng taong bayan. Paano itong pangako ngayon ni Marcoleta pag alam natin malabo, pero so ano, hero na naman si Marcoleta. Kasi walang pinagkaiba po yan sa 20 na bigas at saka sa 2,000 sa 2,000 kuryente na yan. Kasi pera ng taong bayan, yung ina-apply dyan, para malibre ka ng kuryente, para bumaba yung bigas. Yun sabi nyo, di ba? So walang pinagkaiba. Correct. Actually, partner, ang pinagkaiba lang naman yan, partner, yun sa katotohanan Yung term na katotohanan. Kasi yung 20 kilo na bigas, kung susumahin natin, is talagang, at yun sa kuryente, ay pera ng taong bayan, di ba? Ngayon, ang pinagkaiba niyang partner, naging totoo ba? Di ba? Yung presyo ng bigas na tig-20 na binebenta ngayon, 'di ba, sa merkado sa mga ibang sangay ng probinsya, nagkatotoo. Pero itong kay Marcoleta na 2,000 libre na, yan po ay malabo talaga sa katotohanan. In fact, kahit magtanong po kayo wala tayong nuclear power plant, paano tayo makakapagbigay ng ganyang libreng 2,000? Diyan ka naman nagkamali. Diyan ka naman nagkamali. Bakit, partner? Nagkatotoo yung sinabi ni Marcoleta. Saan? Nagkatotoo yung kayabangan. Yung yabang. Yabang lang pala. Sa bagay, diba? Totoo naman yung yabang nila Yabang lang Niyabang, pero wala talaga. Maraming bumoto kay Marcoleta na nagsisi. Kasi bakit po siya binuto? Dahil po dun sa kanyang pangako. Hindi po pangarap, pangako na pinanghahawakan ngayon ng mga Pilipino. Kasi alam naman natin na ang mga Pilipino, maraming mahihirap dyan, umaasa dyan na, sana, makakalibre na tayo ng kuryente. Imbis ibabayad doon, pangkain na lang natin. Di ba? Para na lang sa pambaho. Para na lang sa pamilya, para na lang sa ulam. Ganun yun. Kasi kung yan, malaking tulong po yan sa mga mahihirap Diba? Hindi, actually, Lods, partner, meron ng talaga meron ng libre noon pa sa mga probinsya. Kasi naranasan ko yan, partner. Nung ako ay, nangungupahan, nung naka less than 200 ako, libre talaga, hindi ko binayaran sa Meralco. Automatic na siya, libre na siya. Pero yung sabi ko ngayon 2,000 pesos, ayan ay masusing usapin yan. More or less talaga magsasacrifice ang ating gobyerno upang ma-provide yan. At merong matatapyasan na mga budget sa mga darating na preliminary budget. Basahin natin to. Ang sabi niya dito, hindi daw po sila titigil. At ipagtatanggol daw nila yung mga Duterte. Wala naman po nagsasabi na wag niyo ipagtanggol. Ang sabi natin dito, ipagtanggol niyo ng ipagtanggol. Tandaan niyo, si Digong, magiging abo na yan sa dahig. Kahit pa ipagtanggol niyo ng ipagtanggol yan, yung Digong na yan, magiging abo din yan. Kaya yung pagtatanggol, useless. Pero hindi namin kayo pipigilan. Sige, ipagtanggol niyo yung mahangin ninyong tatay. Ipagtanggol nyo, araw-arawin nyo pa. Walang problema sa akin. Sino bang mapapagod? Kayo lang naman. Sino ba yung di ba kayo lang naman? Kaya nga. Tingnan mo, partner, hindi nila napapansin, partner, na nagiging kulto na sila. Diba? Hindi nila napapansin na napapariwara na yung buhay nila. Dahil lang sa pagtatanggol sa mga walang kakwenta-kwentang taong magnanakaw. Diba? Sa mga walang kakwenta-kwentang tao na mga tampalasan na kutong lupa kung tawagin sa Senado, diba? Lalo na dyan sa Office of the Vice President, napakalaki ng garapata dyan. Busog na busog Masayang masaya. Eto nung natanggap yung budget, na-aprobahan yung budget ng OVP, nagpunta lang, nagpakasaya, tapos bumanat sa administrasyon. Sabi.
Bumanat. Gano'ng kalupit to, gano'ng kalupit. Kaya, nako, mga kababayan, ngayon pa lang, no, talagang sinasabi na namin sa inyo, vote wisely sa darating na eleksyon sa 2028 dahil pangarap talaga ulit ng mga Duterte na maibalik yung kanilang power para po bumalik sila Michael Yang. Oo. Alam mo yan, si Michael Yang, pag umuwi ng Pilipinas yan, sasampalin ko yung kaliwat kanan eh. Ayun, isa pa yan. Ha? Ang sarap inel cutter ng itlog eh, no? Ininil cutter mo talaga? Maawa ka naman. Tapos papataka mo ng sile, patis na may sile. So, di ba? Grabe. So, anyway, yun, at least, ilang oras, isang oras na ba tayo? Oo, partner, para isang oras na ata tayo. Baka may sumunod pa sa ating sino ba yung susunod? Sino ba? Pero sila Chris Ulo. Si Tol Chris Ulo. Abangan nyo maya-maya yan, ha? Naka-schedule po si Tol Chris Ulo dito sa Bengador, no? Makakasama niyo siya mamaya. Ewan ko sinong kasama ni Tol Chris Ulo, pero no, baka sila Boss Mike, no? Ayun. So, ayan, tayo magpapaalam na muna, partner, kasi alam natin, kating-kating na yun si Chris Ulo ng bumanat eh. Oo. Kating-kating na yun. Actually, naririnig ko na yung tibok ng puso ni Chris Ulo eh. Yung gigil niya eh. Iba pa naman magalit to si Tol Chris Ulo. Diba? Alam mo paano magalit yun? Paano? Holidays kayo! Punta kayo dito ng bahay, magiinuman tayo. Yun lang, no? Talaga inuman eh, no? Anyway. Yun, partner, bago tayo magpaalam, gusto kong magpasalamat sa lahat ng sumuporta ngayong araw na ito. At maraming salamat din sa iyo, partner. Of course. Ayan, abangan nyo po kami sa mga susunod na araw. Kasama pa rin ang ating kabengador na si Ballpoint Man. Ayun. So this is Ballpoint Man. Naka-live po ako sa main channel natin. Sa YouTube channel natin, of course, dito sa Bengador. Ayan. Saka antabayanan nyo po yung meron pala kami ni tawag dito, Boss Koy. Ayan, si Tol Koy, biyahe ni Koy, meron din kami. So antabayanan nyo po yung aming episode na pag-uusapan. So maraming salamat po sa mga sumama sa ating live ngayon. Magandang gabi.